Thank you mga kaibon, maraming salamat po. Welcome back sa YouTube channel natin. Kumusta po kayong lahat mga kaibon? For today's video, ang pag-uusapan natin mga kaibon, yung naging tanong sa akin ng kaibon natin. Ang tanong, ano daw ba ang pwedeng igamot sa breeder na hen na laging basa ang dumi? Ang sabi sa akin ng kaibon natin na nagtatanong, wala naman daw senyalis na merong sakit dahil masigla naman daw yung breeder niya. Nesting status na daw yung breeder niya. Ang pinapangambahan niya dahil po laging basa yung nagiging dumi ng breeder niya na hen. Mga kaibon, disclaimer lang po, ang isi-share ko dito ay base lamang ito sa kaalaman ko at karanasan ko sa pag-aalaga ng mga ibon. Sa tanong, kung ano ba ang pwede nating igamot sa breeder na hen na laging basa yung nagiging dumi, alam nyo mga kaibon, kung ang breeder po ninyo ay nesting status na, meron ng itlog, or kaya naman mangingitlog pa lang, or kaya naman nagme-mate na yung dalawa, normal po yan na laging basa ang nagiging dumi ng hen. Normal po ang ganyang dumi sa mga breeder na hen kapag nasa breeding stage na. Lalong-lalo na po kung ang breeder ninyo wala namang sinyalis na merong sakit, talagang masigla naman pareho yung breeder po ninyo. Huwag kayong mag-alala or huwag kayong mangamba kung ang dumi nila ay laging basa, lalong-lalo na po doon sa hen. Kasi po normal yan sa mga hen na nasa breeding stage na talaga. Kaya huwag po kayong mag-alala, normal po yan mga kaibon. Lalo kung talagang yung breeder ninyong hen talagang sobrang masigla naman, healthy, normal po ang ganyan. Sa mga breeder po ninyo na iba na ganyan din ang status, breeding stage na, obserbahan din ninyo dahil ganyan din po yon yung hen doon sa ibang breeder po ninyo. Ganyan din po ang magiging dumi niyan kapag nasa breeding stage na. Talagang malambot din po yung magiging dumi niya. Normal po yan mga kaibon, huwag kayong mag-alala sa ganyang nagiging dumi po nila. Doon sa kaibon natin na nagtanong, sana po nagkaroon kayo ng konting kaalaman. Ngayon magbibigay tayo ng konting idea dito sa mga kaibon natin. Alam nyo mga kaibon, talagang ang panahon natin ngayon palagi ng maulan. Ito ang panahon din na nagkakaroon minsan at huwag naman sana ng sakit ang mga alaga natin. Kadalasan na nakukuha dito ng mga alaga natin sa ganitong klase ng panahon, sipon. Talagang number 1 po yan kapag ganito po ang panahon. Ako mga kaibon, meron tayong ginagawang proteksyon para yung mga alaga natin wag naman sanang magkaroon ng sakit. Halimbawa po, dati pagpasok ng tag-ulan, nagbigay na tayo ng pamproteksyon sa mga alaga natin. Ang ginawa natin mga kaibon, nagbigay tayo ng Ambroxetil 7 days straight. 7 days straight yung binigay natin. Ambroxetil sa umaga, pagkahapon probiotics ang binibigay ko. 7 days straight yung Ambroxetil lang yun mga kaibon. Ang Ambroxetil kasi mga kaibon, isa yan na protection din ng mga alaga natin. Panggamot po yan sa mga sipon, halak, yung pisik. Kaya mas maganda, merong protection din yung mga alaga natin kahit papano. Ang ginawa ko 7 days straight umaga, Ambroxetil, tapos pagkahapon probiotics yung binibigay natin. And then pagtapos ng 7 days nang yun mga kaibon, balik na tayo sa araw-araw vitamins. Ang ginagawa ko naman pagka umaga, binibigay kong vitamins yung abot kaya, sagupaan. Pagkahapon po, ang binibigay ko naman vitamins, yung probiotics mga kaibon. Sabado at linggo, Ambroxetil pa rin mga kaibon yung binibigay ko. Dahil nga hanggat ganito ang klase ng panahon, laging maulan, Sabado at linggo magbibigay pa rin tayo ng Ambroxetil dahil nga napaka-importante niyan para sa alaga natin. Para kahit papano, hindi man tablan ng sakit, hindi man lang makakuha ng sipon. Dahil yan ang number 1 na kalaban ng mga alaga natin. Itong ginagawa ko, pwede ninyong gayahin yan dahil epektibo naman yan na ginagawa ko. Kaya ako nga sinishare po sa inyo para at least meron din kayong idea. Hindi
maggagamot tayo ng alaga natin kung talagang hinang-hina na. Alam nyo, bibigyan ko kayo ng konting trivia. Itong mga alaga natin na ibon, itong mga Alpstone na to, hanggat kaya pa nila yung sakit, hindi mo yan makikitaan na meron silang sakit. Pero kapag hindi na yan kinaya yung sakit, doon mo lang mararamdaman or makikita na talagang yung ibon natin, kawawa, meron siyang sakit. Ganun po yan, kumbaga, napakasikreto. Kung sintomas pa lang, hindi mo yan makikitaan, okay lang yan. Pero kapag talagang hindi na rin nila kinaya, makikita mo na lang yan na talagang nanghihina na, nandyan na sa lapag, mga kaibon. So, wag naman sanang mangyari yun sa mga alaga natin. Kaya hanggat maaga, bigyan na natin sila ng proteksyon kahit papano para hindi sila kahit papano magkaroon ng sakit kagaya nitong sipon. Dahil hindi po ito maiiwasan dahil minsan ito ay nakukuha talaga sa hangin, mga kaibon. Kaya mas maganda na merong proteksyon yung alaga natin. About naman doon sa sinasabi natin na nakukuha dito sa hangin, mga kaibon, mas maganda kung nasa labas yung ibunan mo. Lagyan mo naman ng palibot yung cage nila ng trapal. Kung wala naman trapal, kung anong pwedeng ipangtakip para at least yung hangin hindi gaanong direktang tumama sa kanila, mga kaibon. Lalo yung mga nag-aalaga sa taas, importante na kabilaang gilid, likod, merong trapal man lang yan, tapos yung bubong para at least hindi na uulanan. Kahit papano umulan man, malakas man ang hangin, safe pa rin yung alaga natin. So ulitin ko, mas maganda kung meron kayong mga alaga na medyo pakiramdam ninyo mahina, hindi gaanong malakas, dahil kung sipon yan, hawa-hawa yan, delikado. Mas maganda, wala pa naman nilalabas sa ilong sipon, i-treat nyo na ng 7 days ng ambroxetil, mga kaibon. Straight na 7 days. Gamot ang binibigay natin, kaya dapat ang itatagal lang yan 5 hours to 4 hours. Pagkatapos ng 5 hours to 4 hours, pwede ninyong palitan kung anong vitamins ang meron kayo. Kung may probiotics, mas maganda. Ang probiotics kasi napakaganda sa stamina ng mga alaga natin. Ito yung nagpapatigas talaga sa dumi ng mga alaga natin. Napakaganda niyan sa good bacteria, mga kaibon. Kaya po, kung meron kayong probiotics, mas maganda. Pero kung wala, okay lang naman yung vitamins na ibinibigay po ninyo. So, umaga, ambroxetil, pagka hapon, probiotics. Pagkatapos ng 7 days, ibalik ninyo sa vitamins na umaga, pagkahapon, probiotics, or kaya naman vitamins pa rin. Kung wala kayong probiotics, pagka Sabado at Linggo, hanggat ganito ang panahon, maulan pa rin, mas maganda ang ambroxetil, mga kaibon, sa umaga, vitamins sa hapon. So yun lang. Maraming salamat sa inyong lahat, mga kaibon. Happy birthday sa ating lahat. God bless po sa ating lahat, mga kaibon.